Nandito po tayo para ipasara po ang isang ahensya na nagre-recruit, illegal na nagre-recruit papuntang Japan and New Zealand, kasama na rin po yung Australia. Pangakong napako, ito ang ugat ng reklamo laban sa isang manpower at recruitment agency sa Binondo, Maynila na pinuntahan ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers kasama ang mga otoridad kanina. Base sa isinagawang investigasyon ng DMW, ang naturang kumpanya na kinilalang Maximum Recruitment Agency ay nangangako ng trabaho bilang mga factory worker sa bansang Japan, New Zealand at Australia. Modus operandi nila na makahanap ng mabibiktima at mahihikayat na aplikante sa mga online platform gaya ng TikTok, Facebook at WhatsApp. At upang magmukhang lehitimo, nagpapadala ang nasabing illegal agency ng mga peking dokumento sa mga aplikante sa pamamagitan ng chat. Gayunpaman, agad din nilang binubura o inaalis ang mga mensahe at dokumento matapos itong maipakita upang maiwasang mag-iwan ng anumang ebidensya ng kanilang illegal na gawain. Ang ginagawa po nitong recruitment agency nito at saka may-ari ay pupunta po sila sa online, nagti-TikTok po sila. Usually doon po sila nagre-recruit at pag pupunta ka po dito sa kanilang ahensya, papupuntahin ka nila dito by appointment and dito po nila ipoprocess yung mga papel po nila. Bago pa man isagawa ang closure operation sa opisina nito sa Binondo ngayong araw, nauna nang nadakip ng mga otoridad ang pangunahing recruiter ng naturang illegal agency. Ayon pa sa mga otoridad, kasama ring naaresto ang mga umano'y kasabwat nito na sangkot sa malawakang panloloko at illegal na recruitment. Yung recruiter mismo ay isang Pilipina at meron po siyang partner na isang foreigner, At ito ay isang Russian national. At during the entrapment operation ay meron pa po silang mga bodyguard na nahuli na may mga dalang baril. They were arrested last March 25, 2026. Sa kasalukuyan, mayroon ng higit 40 aplikante ang lumabas upang magreklamo. Nasa Kuwait pa kasi ako noon. So nag-start yung conversation namin. Tapos parang may pag-uusap kami na mag-meet kami dito po sa office that time, March 3. Pero hindi niya po ako sinipot. Dito ko po din nalaman yun na walang license yung agency niya. Kasi nakita ko siya through Google po. Nung sinearch ko itong agency po. Kasi hindi niya ako binigyan ng exact location that time. Parang na-curious na po ako. Sabi ko, wala, bakit hindi niya ako binibigyan ng address? Yun po, yung sinearch ko po, nakita ko po yung post ng isang lalaki to confirm na scammer siya. Nabatid na ang mga biktima ay nagbayad ng malalaking halaga na aabot sa 300,000 pesos na placement fee ngunit hindi nakaalis ng bansa, habang ang iba pinagtrabaho bilang part-timer sa opisina ng walang sahod. Nagbayad po ako sa kanya ng 65K. Tapos sinabi niya makakalis ako ng 2 months to 6 months. Tapos until now, 8 months nang wala pa rin. Galing kasi ako sa Kuwait, doon ko siya nakilala sa TikTok. Amuwi ako. So nagtrabaho ako dito sa office niya. Tapos yung wala na. Hindi din kami pinapasahod. Hanggang nalaman namin yung totoo sa kanya. Muli namang nagpaalala ang DMW sa publiko na maging mapanuri at palaging i-verify sa kanilang official website kung lisensyado ang isang ahensya bago maniwala o kaya naman ay maglabas ng pera. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.